Po tayo ng Book of Matthew sa series po natin, Matthew chapter 11 verses 15 to 19 po tayo ngayon. Sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, sabi dito, God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, and these last days He has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. Noon po, nangungusap ang Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan po ng kanyang mga propeta. Sa Old Testament, makikita ninyo na hindi po nag-i-speak individually ang Diyos, no? Gumagamit po siya ng mga propeta. Propeta lang ang pwedeng maghayag ng kanyang salita. At nangungusap din siya sa iba't ibang mga kaparaanan, kagaya ng apoy, kagaya ng hangin, no? Kagaya po ng mga iba't ibang paraan. Kagaya nga po sa donkey, pwede niyang gamitin kahit na donkey, kung gugustuhin po niya na ipahayag ang kanyang salita. Sa Old Testament po, ganun, iba't ibang kaparaanan. Subalit ngayon, nangungusap po ang Diyos sa pamamagitan po ng kanyang anak, ang ating pong Panginoong Hesukristo. And of course, makikita po natin ito sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, ang Biblia. Ang kapahayagan po ng salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, kaya every time po na ito ay maipapahayag, napakahalaga po na makinig po tayo. Dahil ang sabi po sa verse 15 ng Matthew, sabi niya, He that has ears to hear, let him hear. Ang sino man na may pandinig ay makinig. Makikita po natin yung verses na yan sa iba't iba pong mga talata sa Bible, no? Matthew 13, verse 9, naulit po sa verse 43. He that has ears to hear, let him hear. Ganon din po sa Luke chapter 8, verse 8, and Luke chapter 14 verse 35. At kung matatandaan po ninyo, dun po sa Book of Revelation, dun po sa chapters 2 and 3, paulit-ulit din po na sinasabi dito na He who has ears to hear, let him hear. Yun po ang sinasabi lagi ng Panginoon. So whenever Jesus says, He who has ears to hear, let him hear, ang gusto niya pong gawin po natin ay mag-respond po tayo, no? He wants us to listen up and to pay close attention. Kaya nga po ang Panginoon, every time na sinasabi niya yon, ang karugtong po nun lagi ay parable. O sinasabi rin niya po ito pagkatapos ng isang parable o pagkatapos po ng isang talinghaga na maaaring hindi maintindihan ng mga ibang nakikinig, no? Lagi pong ginagamit ng Panginoon ang parables. Kasi nga po, ang crowd, mahilig po sila sa kwento. Di po ba, ang isang teacher na magaling, no? Kahit po sa elementary hanggang college yan. Ang isang magaling na teacher, palagi niya pong ine-explain ng isang katotohanan sa pamamagitan po ng paggamit ng mga talinghaga, paggamit po ng mga concrete objects, paggamit po ng mga illustrations para sa ganun ay maintindihan po ng mga mag-aaral at ng mga nakikinig. Ano ba ang ibig sabihin po ng hear? Sa Greek, yung pong hear ay akuo, no? It is where we get the word acoustic. Kaya nga yung acoustic, di ba, yung sa music. So, it means to be able to receive the sound. Akuo means to be able to receive the sound. Matanggap mo yung sound na yon na yung narinig. But actually, it is more than hearing. Yung sinasabi po ng Panginoon na ang may pandinig ay makinig, hindi po siya tumutukoy lang doon sa matatanggap mo or mapapakinig mo yung sound, no? Kasi pwede po tayong makarinig, kagaya po ng, halimbawa po, Chinese. Narinig natin yung Chinese. Okay?
narinig po natin yung mga ibang foreign na languages. Pwede natin itong makinggan, subalit hindi po natin ito maintindihan. No? At kung hindi natin ito maintindihan, hindi po natin ito matatanggap. No? Kaya nga kapag halimbawa, binati ka, okay, narinig mo, hindi mo siya maintindihan, hindi mo siya marireceive. Na it is a greeting from a foreigner at paano mo ito matatanggap at paano ka rin magre-respond. So ang Panginoon, gumagamit po siya ng maraming bagay, maraming paraan upang sa ganon, yung salita po niya, yung mensahe niya po sa atin ay matanggap po natin sa kaparaanan na gusto niya na mag-respond tayo. Yun po ang dahilan noon. Kapag tinatawag po tayo ng isang tao o tinatawag po tayo ng ating mga employers, bakit po nila tayo tinatawag? Para po yung attention po natin ay ma-divert po sa kanila. At ano po ang dapat natin na gawin? Mag-respond tayo. No? Mag-respond tayo doon sa pagtawag sa atin. No? Kasi napakalaking insulto po para sa isang tao na tinatawag ka, naririnig mo, subalit naiintindihan mo, subalit hindi ka man lang magre-respond sa kanya. So, ganun po ang ginagawa ng maraming tao sa Panginoon. Napakarami po niyang messages sa mga tao, napakarami na po niyang mensahe sa atin, subalit tayo po, nakikinig tayo, naririnig natin yung tunog, subalit hindi natin ito isinasa puso at hindi po tayo nagre-respond doon po sa tawag ng Panginoon. Sabi po sa James chapter 1 verse 22, we should not be just hearers, but doers of the word. And so, kapag po sinabi ng Panginoon na makinig, nais po niya na tayo po ay tunay na makinig. Kaya po dito sa verse 16, no? Meron pong sinasabi dito sa verse 16, but to what shall I compare this generation? Itunuloy niya po ito, no? Saan ko ba ihahambing ang mga taong ito sa panahong ito? Yun ang ibig niya sabihin. Lahat ng may pandinig ay makinig. Pagkatapos, ang sabi po ng Panginoon, saan ko ba pwedeng i-compare? Saan ko ba pwedeng ihambing ang mga tao sa panahong ito? He was talking about that generation during his time. But I believe that Jesus is also talking about this generation kung nasaan po tayo ngayon. Saan nga ba pwedeng ihambing ang henerasyon na ito? Ang question po na ito ay usually ginagamit po ng mga Jewish teachers o mga rabbi. Kasi po sa Midrash, meron po tayong compilation ng mga traditions po ng mga Jews at naisusulat po ito sa Midrash. At sa Midrash po, palagi po na may ganito, na paano ko ito i-compare. What is this matter like? Palagi pong ganun ang sinasabi dito. This is a most common formula for introducing a parable. No? Bago po ituro, meron pong mga word pictures, may mga analogies, similes, metaphor, mga figures of speech na ginagamit. No? So, ang Panginoon, dahil rabbi din siya, he is a teacher, ginamit din po niya itong tanong na ito. Ang sabi niya, paano ko ba i-illustrate? How can I illustrate what this generation is like? And then he begins. And without a pause, he answers his own question. Sinagot niya yung tamang, yung tanong niya. Ang sabi niya, it is like children sitting in the marketplaces who call out to the other children and say, we played the flute for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not mourn. So ang katulad nila, sabi ng Panginoon, ay mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Anong sinisigaw sa kalaro? Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw niyong sumayaw. Umawit kami ng pagluluksa, ngunit ayaw nyo namang tumangis. Ayaw nyo namang umiyak. Noon po, hindi ko masyado itong maintindihan eh. Pero sa pagbabasa po, no, nakita ko ano ibig sabihin ng Panginoon.
Ikinukumpara niya po yung mga taong nakikinig. No, if we look back doon po sa Matthew chapter 11, 10 chapters, makikita po natin ang pangangaral ng Panginoon, ang paggawa niya ng himala, ang lahat ng mga kabutihan na ginawa niya, lahat ng mga pangungusap na sinabi po niya. Ang purpose po noon ay para ang mga tao ay mag-respond. Ano yung response? To repent of their sins. Tanggapin siya, tanggapin ang kingdom of God, tanggapin siya as Lord and Savior sa kanilang mga buhay. Pero, ito nga po, dito sa chapter 11, nakita po ng Panginoon na ang henerasyong ito hindi nakikinig. Sa dami ng mga itinuro niya, sa dami ng mga himala na ginawa niya, ang mga tao hindi nakikinig. No? Kaya nga po, sa panahon na to, kahit na gumawa ka pa ng napakaraming himala, nasa puso po talaga ng tao ang salvation. Nasa puso talaga ng tao ang tunay na pagkilala sa Diyos. Dahil pagkatas ng himala, ano? Ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit siya naghihimala? To draw you to Him. Para ang tao magkaroon ng banal na takot at siya po ay magsisi sa kanilang kasalanan at tumanggap sa Kanya as Lord and Savior. Sa sentro po ng bawat village, no, meron po isang lugar na isang malaking space na kung saan ginagawa po ito na ano bang tawag nun? Ginagawa ito na parang public plaza. Isang lugar kung saan sa nakatakdang araw ang mga tao ay nagdadala po ng kanilang mga paninda at sila po ay nagsama-sama upang sa ganoon ay ano ba yan? Yun, parang marketplace. Hindi yung kagaya po ngayon na naka-fix na eto, market ito. Ito po ay napakalaking plaza. No, kaya na nung unang panahon, kahit dito sa Roma, di ba, marami tayong piazza. Kaya piazza yan, kasi talagang piazza, lugar yan na may space para sa ganoon, doon magkatipon-tipon ng mga tao. Makikita mo, doon naglalaro ang mga bata. Pero sa kanila po, doon nila dinadala ang kanilang mga paninda. Alam niyo po ba kung anong Greek word nun? Ng marketplace? O may 1 point mamaya yung nakakaalam. Agora. Okay? So, ang agora po ay isang Greek word na ibig sabihin po niya ay market. And on the market days, yung mga tao po masaya sila. Kasi nga, nagkakatipon-tipon sila no? They sell everything in the marketplace at dala-dala po nila ang kanilang mga anak, ang mga bata, at doon din po sila naglalaro. Ang mga bata po meron silang paboritong laro. Meron silang 2 paboritong laro. Yung isa po ay yung kasal-kasalan at yung isa po ay funeral. So 2 bagay po ang paborito ng mga bata, ng mga Jewish na mga bata. Kapag dinadala po sila sa marketplace, either they play yung kasal-kasalan, which is festive, masaya sila, or nagpe-play po sila ng funeral. Halimbawa, ang saya-saya nila ngayon, no? Maya-maya, sige, maglungkot naman tayo. Kunyari, nagkikipaglamay tayo. Ganun po yung ginagawa ng mga bata, no? Ito po ang kanilang mga paborito. Now, bakit? Bakit kaya yun ang kanilang paborito? Kasi po nakikita po nila ito sa kanilang kultura. Kasi po, yung 2 bagay na ito po ay public occasion po ito. Public. Magmula po sa kasal, ang kasalan, makikita mo, magmamarch po yung entourage, magmamarch po yung groom, yung bridegroom, the friend of the groom, yung ganun din po sa pag may namatay. Public din po ito. In which makikita po ito ng buong village. Kaya ito po yung nakikita ng mga bata. Kaya nga po, di ba, kapag ang nanay mo ay tindera sa palengke, ang anak mo maglalaro yan tinda-tindahan. No? Kapag halimbawa, ang mga bata, nag-aaral na sila, pag naglaro yan, anong kanilang nilalaro? Teacher. Oo. Classroom classroom setting. May teacher. Kukuha siya ng, kasi ganun traditional Yung teacher may pamalo siya.
No? Tapos papaluin din kayo pag di kayo nakikinig. No? Ganun yung ginagawa nila. Pag naman pastor, ang tatay mo, 100 times mong ibabaptize yung mga kalaro mo, di ba? So, kung ano yung nakikita mo, no? Nilulubog mo sila, isa-isa, okay? So, kung ano po yung nakikita ng mga bata, yun ang kanilang ginagawa. So, dalawa po yun na ginagawa nila. Wedding and funeral, no? And of course, magkakakilala po sila, mga tao po sa village. And kung ano yung nakikita ng mga bata, yun po ang kanilang ginagawa. So, bakit po ginamit ito ng Panginoon? No? Kinumpare niya po yung generation ng mga bata na naglalaro po sila sa agora, naglalaro sila sa marketplace, at habang naglalaro sila, ang sabi po ng ibang bata, tinutugtog namin yung flauta, hindi kayo sumasayaw. Tapos, tinutugtog naman namin yung panglament, hindi naman kayo umiiyak. No? Ano pong ibig sabihin? Walang response. Walang response. Ibig sabihin po, indifferent sila. Ayaw nila. Yung ayaw lang talaga nilang makinig, no? So, ang sinasabi po dito, sa verse 17, we played the flute for you and you did not dance, we sang a dirge, and you did not mourn, no? Ito yung mga bata na, come, let us play, no? Ganitong gawin natin. Tapos yung mga bata, ayaw nilang maglaro. Wala silang pakialam. So, ayaw nila po na ayaw nilang maki-join. Ayaw nilang mag-participate po doon sa laro. So, ganun po ang itsura ng mga tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos. Lagi po silang may excuse para hindi makinig. Ay, boring yun. Ay, masyado naman siyang nakakatawa, yung masyadong informal. Ay, masyado naman siyang intellectual pag nag-preach. Ay, yung preaching niya parang walang laman, no? Kumbaga, kinikriticize mo ang lahat to make an excuse not to really listen to the Word of God, no? At ayaw mo ring sumunod doon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya tignan po natin, no? May dalawa pong example ang Panginoon dito. Number 1, yung tinatawag po na funeral mode. Ano yung funeral mode? So verse 18, sabi dito, for John came neither eating nor drinking and they say he has a demon. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno, di umiinom ng alak, at anong sabi ng mga tao? Sinasaniban siya ng demonyo. Alam niyo kung bakit? Doon po kasi sa chapter 3 ng Matthew 11, chapter 3, madini-describe po dito itsura ni John the Baptist. Ano po itsura niya? Meron po siyang leather na belt, meron po siyang camel leather na suot, kumakain po siya ng locust, kumakain siya ng wild honey, at saan po siya nakatira? Sa disyerto. Sino pong tao ang nasa disyerto na napakainit ang magsusuot po ng leather? Na suot-suot po ay yung leather po ng kamelo. Nakakita na po ba kayo na isang tao na summer dito po sa Rome, naka-leather jacket, naka-lana, no? Ano po anong iisipin nyo pag nakakita ka ng gano'n? Parang sa Pilipinas, ang init-init, nakita mo nakabonet sila, no? Nakabonet, nakakita na kayo ng gano'n, naka-jacket, naka-long sleeves, no? Anong klaseng tao yun? Iisipin mo merong something, no? So ang tingin po nila kay John the Baptist, although alam po nila na siya po ay propeta, after 400 years siya po ay isang nire-respetong propeta, pero after a while, sinasabi nila, meron siyang demonyo. Anong klaseng tao ang pupunta sa desert na hindi siya titira sa bahay at nakatira siya sa disyerto
Kinakain lang niya locust and honey. At ang suot, tignan mo. Ang init-init, ganun ang suot. No? Na-imagine niyo po si John the Baptist because he is in a funeral mode. Ang ibig sabihin, he lived in an ascetic life. In an ascetic life. Yung pong tinatawag na self-denial. Sasabihin na po natin. No? Yung hindi siya interesado sa luxury, hindi po siya interesado na sa mga magagandang bagay, no, para po sa kanya. He lived an ascetic life. Kaya po yung tinatawag na funeral mode siya. John came austere. He came dressed in a camel's hair cloth, na ang karaniwan na kulay ay itim, black. And he lived in the desert. So, nakita rin po natin kung paano siya mangaral. Na matapang po siyang mangaral, no? He is crying in the wilderness. At ang sabi ko ng mga tao, he has a demon. He's demon possessed, no? Kasi nga, ang tingin po sa kanila ng mga tao, sa kanya ng tao ay crazy. No? He is weird. Pangalawa, sa verse 19, ang sabi dito, the Son of Man came eating and drinking, and they say, behold, a gluttonous man and a drunkard and a friend of tax collectors and sinners. Bakit? Dumating siya in a wedding mode. No? Kung si John the Baptist dumating siya in a funeral mode, ang Panginoon dumating po siya in a wedding mode. Kaya nakita naman nila yung anak ng tao na kumakain at umiinom. Of course, ina-exaggerate po nila yung sinasabi na lasenggo siya. Hindi po talaga ganun yun. Actually po, yung iniinom po ng Panginoon na wine na tinatawag, yun po ay may halong tubig. It's like parang nagkakape tayo, parang ganun. No? So, ang tawag po sa kanya ay matakaw. So, translation ng Tagalog. Tignan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. No? Bakit? Kasi Jesus lived like normal people. Nakisama siya, nag-attend siya ng wedding. Hindi siya kagaya ni John the Baptist. They are totally opposite. Kung napansin ninyo, opposite. Kagaya po ng pag-iyak at pagtawa, opposite yun. No? So, ang Panginoon po, pumunta po siya sa kasalan. If you remember, ano pang unang himala na ginawa niya? He turned water into wine. Bakit? Nandun siya sa kasalan. Gusto niyang makisaya. Si John the Baptist, hindi mo yan maiimbitahan kahit kailan. Hindi siya pupunta. No? Wag mo siyang imbitahin. Tapos, ano pa po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Nakisalo po siya. Okay? If you remember Matthew, dun po sa chapter 9, na ano po ang ginawa niya? Nakisalo siya. No? Nakisalo siya na kumain. No? Doon po sa mga tax collectors. Bakit? Kasi yun ang mission niya eh. Ang mission po niya ay upang sa ganoon, ang lahat po ng mga naliligaw ay maligtas. That's why he came in a wedding mode. In other words, they are totally opposite. So, ano po ang makikita po natin? Ang sabi ng Panginoon, ang mga taong ito, ng henerasyon na ito, ganito ko sila ikinukumpara. Wedding mode, negative. Funeral mode, negative. No? Ganun ang mga tao. No? So, ang sinasabi po ng Panginoon, ang lahat ng mga tao na matigas ang puso at hindi po talaga gustong makakilala sa Panginoon at gustong tumanggap sa Panginoon. Ganito po sila. Para silang mga bata, no? Na kapag ikaw ay tumugtog ng masaya, ayaw. Ayaw ko niyan. O sige, ito na lang ang laro natin. Ayaw ko din yan. Okay. Hindi po sila magre-respond, hindi po sila sasagot. Bakit? Dahil po sa katigasan ng kanilang mga puso. Kasi makikita po ninyo kung paano nila criticize ang Panginoon when He mingled with the sinners and the tax collectors.
no? Publicans and tax collectors. Ang hindi po nila nakita is Jesus cared for the sick. He cared for the sinners. He cared for the needy and hurting people, no? Sharing their sorrow, sharing their joys. Hindi po nila nakita yun. Ang nakita lang po nila, manginginom yan. No? Kung minsan po tayo kapag tayo ay nag-minister sa ibang tao, ang nakikita lang po ng mga iba, yung superficial, pero hindi po nila nakikita yung puso natin. At saka yung purpose. Kung bakit po natin ginagawa ang mga bagay dito. There is always a reason. No? Kaya sabi po ni William Barclay, the plain fact is that when people do not want to listen to the truth, they will easily enough find an excuse for not listening. Ganon po ang mga tao. Kasi nga, dun po sa example po ni John at sa example po ng Panginoon, pareho po na hindi katanggap-tanggap sa mga tao. And yet, Matthew 11:19b, and yet, wisdom is vindicated by her deeds. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. No? Anong ibig sabihin niyan? Ang tunay na wisdom, the true wisdom and righteous actions are proven correct by their results. No? Ang example po ng vindicated wisdom, una po, yung personal transformation ng tao. Ang tunay na mga tumanggap sa Panginoon, meron po silang life na kung saan makikita po yung transformation sa kanilang mga buhay. Transformed lives. Meron pong pagbabago sa kanilang mga buhay. Na yun po yung mga tunay na nakikinig. Kasi po, minsan, akala po natin, nakikinig yan sa Bible study. Pero hindi mo alam anong pumapasok sa isip niya, di ba? Nakikinig yan, nakikinig. Nakiki-Bible study yan, nagpupunta yan sa church. Pero, yun ba ay sukatan para malaman mo na yung tao ay tunay na may relasyon sa Diyos? No. Ang sabi nga po dito wisdom is vindicated by her deeds. Kinakailangan makita po yung personal na transformation, may pagbabago sa buhay ng isang tao. Tignan nyo po ang inyong mga sarili. Tignan po natin yung ating mga sarili. Sino ka ba noon? Ano ka ba noon? Mayroon bang binago ang Diyos sa buhay mo? Marami bang binago ang Diyos sa buhay mo? No? Doon mo malalaman kung meron kang relasyon sa Kanya. Pangalawa, lasting impact. Tumatagal. Para malaman na ikaw ay tunay na nakinig sa salita ng Diyos at hindi ka kagaya ng mga bata na in-example po ng Panginoon, no? Dapat tumatagal yung impact nun sa buhay mo. Hindi siya paimbabaw, hindi siya temporary na transformation, hindi siya yung isang linggo o isang buwan nakita yung pagbabago sa'yo, kundi makikita it lasts. Kung ano ka ngayon, ganun ka pa rin hanggang sa ikaw ay bawian na ng buhay. Yes, hindi po tayo perpekto, nadadapa tayo, nagkakamali tayo, pero ang buhay na dapat na maiiwan mo should have a lasting impact, should have a lasting legacy na nakilala ka nila yung noon, yung ngayon, na nakakilala ka sa kanila, nagbago ang buhay mo hanggang sa ikaw ay mamatay, at pag ikaw ay namatay na, pag-uusapan ka ng mga tao, siya ay tunay na binago ng Diyos. Yun po yun. No? Personal transformation, pangalawa, lasting impact, at pangatlo, endurance of good works. Hindi po yung endurance na pagtitiis kundi yung endurance ng kabutihan ng mga gawa sa iyong buhay. Actions that produce love. Dapat yung action mo nagpo-produce ng love. Kaya, mahirap na sabihin mo na ikaw ay tunay na Kristiyano kung wala kang love sa puso. Palagi po yan may love. No? Wala dapat puwang o lugar ang hatred sa puso po natin. Maaaring may nagkamali po sa atin, normal na masaktan ka.
Pero hindi po yan dapat nag-uugat na magkaroon ng bitterness sa iyong puso at nagkakaroon ng hatred. Alam niyo yung hatred? Matindang hatred. And if you do not love other people, paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos? Di ba? So ito po dapat good, kasama sa good works. Actions that produce love. What are your actions? Ano yung mga action mo? Ano yung mga ginagawa mo na nagbubunga po ng pag-ibig? Actions that produce generosity. No? Mga action na nagbubunga po ng generosity. Yung pagiging mapagbigay. Kung dati madamot ka, dapat Kristiyano ka na, medyo bumubukas naman yung kamay mo. No? Hindi yung tanggap ka ng tanggap, kundi bumubukas yan. Hindi pwede na nakasara ang kamay. Because kasama po yan sa good works. Actions that produce generosity. No? Hindi para po makita ng tao, kundi dahil ito po ay bunga ng pagkakilala mo sa Diyos. Because He first gave. Ano yung anong unang binigay ng Panginoon? Ang anak niya. He gave everything, no, for us. Lahat po ng meron po tayo ay galing po sa Diyos. That's why yung actions po natin should produce love, should produce generosity, and should produce humility. Alam niyo po ba bakit bumagsak si Lucifer, naging Satan? Because of pride. Mga kapatid, alisin po natin sa bokabularyo natin at sa buhay natin yung salitang pride. Mapalitan nawa ito ng humility. Pagpapakumbaba. Kagaya na sinabi ko po sa inyo last time, wala namang mawawala eh. Kapag ikaw ay magpapakumbaba, anong mawawala? Pride. Meron akong pride. Eh yun nga eh. Kaya nga bumagsak si Lucifer. Dahil sa pride na yan, bakit mo aalagaan ang pride mo? Di ba? Siya ang nagkamali, dapat siya humingi ng sorry. No. Kahit po sa mag-asawa, lulukin ng pride. Para sa ganun maging maganda po ang pagsasama. Walang mapupuntahan po yung pride na yan. And that is part of good works. Yung pong kababaang loob. Humility. Demonstrate through wisdom. Yung pong karunungan na nagmumula sa Diyos. No? Karunungan na nagmumula sa Diyos. Ang karunungan na nagmumula po sa Diyos ay nagbibigay po ng kapayapaan. Kapayapaan. Alam nyo, malalaman nyo kung ang isang bagay hindi galing sa Diyos. Alam nyo kung ano? Wala kang peace. Any decision na wala kang peace, that's not from the Lord. Kasi yun ay isang palatandaan ng isang bagay ay galing sa Diyos, meron kang peace that passeth all understanding. Kapag may decision ka, wala kang peace, huwag mo nang ituloy. Kapag gusto mong ikasal, kahit bukas na, kung wala kang peace, kung meron kang kahit na napakaliit na doubt, huwag mong ituloy. It means it's not from the Lord. Hindi pa humatris ko. Oo. Pag wala akong sinasabi dyan. Okay. So, through wisdom, no? Yun po yung sinasabi dito po sa Matthew chapter 11, verse 19b. No? Yung vindicated wisdom. Kaya, ang akin pong prayer, may we all respond to the word of the Lord kung ano po ang pangungusap niya po sa bawat isa sa atin. At sa oras pong ito, maaaring hindi mo pa sinusurrender yung pong sarili sa Panginoon. Maaaring meron ka pa rin mga decision na ikaw na hindi mo pinapanalangin. Maaaring ikaw pa rin you are still the master of your soul. Ikaw pa rin ang boss ng buhay mo. It's time to surrender to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Kung meron po sa ating kalagitnaan, meron po sa ating to-join sa online, na maaaring hindi mo pa sinusuko ang iyong sarili sa Panginoon, at hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ito yung panahon na surrender mo ang iyong sarili sa Panginoon. Ilid kita sa isang prayer ng pagsisisi at pagtanggap, at gawin mo ito na totoo sa iyong puso. Ito po ang panalangin. Panginoong Hesukristo, kinikilala ko po na ako'y may matigas na puso.
na ako po'y makasalanan. Subalit sa oras na ito, kinikilala ko po na kayo po ang Diyos. Kayo po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Baguhin niyo po ako at gawin niyo po ako isang tao na naaayon po sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong pong mga salita. Salamat po sa mga pandinig na ibinigay niyo po sa amin. At dinadalangin po namin ang kalulungan na mula po sa inyo na nawa, Lord, tanggapin po namin at amin pong ilapat sa amin pong mga buhay ang inyong mga salita. Salamat po sa oras na ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.